Bagamat isa tayong mortal. Naranasan na ang libu-libong pagsubok. Nakikita ang lahat ng bagay na nagbabago. Ang yin at yang ay nag-iba sa ating mga kamay. Ang Tai Chi ay nadudurog at muling nagiging buo. Kahulugan ng universo. Walang hanggan, ako'y malaya. Ano kaya ang nahukay dito? May isang bata dito. Paano siya nakapasok? Bata. Anong taon na ngayon? Ngayon. Naging bata ako. Mga ninuno, huwag niyong kalimutan itong biskwit. CJ. Itong bahay ay malapit nang bumagsak. Mga ninuno, tulungan niyo ako. Sa isang henerasyon, si Xigong ang nag-upo sa posisyon ng Junyi, posisyon ni Jinghui. John, posisyon ni Jinghui, ang ninuno ay magpakita ng kababalaghan, ang posisyon. Sa isang henerasyon, magpakita ng kababalaghan, si Xigong ang posisyon. Magpakita ng kababalaghan, ang posisyon, posisyon. Sa tatlong henerasyon ng mga ordinaryong tao, si Xigong ang nakaupo sa posisyon ng kapalaran, posisyon. Batang-bata, sino ang hinahanap mo? Ako ang iyong lolo. Ito ang lumang tahanan ng pamilya Qi. Hindi basta-basta makakapasok ang mga tao dito. Ayos, ayos, ayos. Ikaw ang aking ninuno. Sige, sabihin mo. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Qi Chen. Henjia Zumubei. Yang. Qin. Wang Wudi. Qi Chen Laozu. Talaga bang ikaw ang aking ninuno? Kung hindi ako nagkakamali. Dapat ikaw ay mula sa lahing Yu. Xiao Yu. Dapat ayusin ang bakuran ng Qijia. Kailangan na itong ayusin. Ay. Lolo. Sa mga nakaraang taon, talagang nakapag-ipon ako ng kaunting pera. Pero, hindi pa sapat ang pondo para ayusin ang lumang bahay. Hintayin mo muna akong makapag-ipon ulit. Siguradong mapapaganda ko ang lumang bahay na ito. Naayusin ito ng maayos. Lolo, saan ka pupunta? Ha? Nasa dito ba ang lolo? Anong kayamanan ang itinatago mo? Ito ay. Ito ay. Yin yang na isda. Huwag mo naman sabihin sa akin na totoo ito. Noong nakaraang panahon sa museo, kaka-announce lang nila. Nahanap nila ang natatanging yin yang na isda. Paano posible yon? Siyempre, totoo yon. Ibaligya mo na lang. Noong una, iniwan ko ang yin yang na isda na ito. Dapat sana ay, upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari sa pamilya. Hindi ko lang inaasahan. Ang pamilya ay hindi man lang naipasa ang ganitong aral. Sige na. Ang aming ninuno ay nabuhay ng ganitong katagal. Parang medyo nalilito na. Mas pinapakiusapan ko pa rin si Xiao. Natulungan akong kumpirmahin ito para hindi ako mapagbintangan na isang manloloko at mahuli. Huwag ka na ring magtanong sa akin kung saan nanggaling ang bagay na ito. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang bagay na ito. Totoo ba talaga ito? Itong bagay na ito. Totoo ba talaga ito?
Xiao Yao, tatay. Anong tinitingnan mo? Pahingi na ng tingin, tatay. Nahanap ni Xiao Yu ang isang yinyang na isda. Sabi mo tulungan kitang tingnan. Tama, kasi alam mo. Kung totoo ba ito o hindi. Oh. Yinyang na isda. Siyempre, peke yon. Patingin nga. Anong klaseng peke? Ito. Paano ito posibleng mangyari? Saan ito nanggaling? Huwag mong alamin kung saan ito nanggaling. Totoo ba ito o hindi? Perpekto ang kalidad. Lumang anyo. Totoo nga ito. Magkano ito? Ito. Baka hindi ito maibenta. Ito ay isang pambansang kayamanan. Kahit sino man ang maglakas loob na magbenta, walang tatanggap niyan. Sabihin mo sa kaibigan mo, mas mabuting hayaan na lang niya. Iwan mo na lang para sa sarili mo. Sige na. Akala ng lahat na ang yinyang fish ay nasa Forbidden City. Pero ang tunay na bagay ay nasa kamay ng isang tao. At ang taong ito ay ang tanging nabubuhay na walang hanggan sa kasalukuyan. Tagal na buhay. Pumasok na sa mundo. Tatay. Sabi ni Zulao, pinapansin mo ang tagal na buhay na hinahanap niya. May balita na. Sa wakas, nakabalik ka na. Pero ako'y matanda na at mahina na. Hindi na kita pwedeng muling bisitahin. Xiao Liu. Nandito na ako. Pumunta ka na kay Emmer. Kung may kailangan siya. Magagamit mo. Lahat ng resources ng Wei family. Nandito na. Lolo. Itong bagay na ito. Pero sinabi sa akin ni Xiao, mukhang hindi natin ito mabebenta. Kung talagang mabenta ito, baka pareho tayong magdusa. Walang anuman. Nandyan pa ba ang Huishandian Pawn Shop? Tatanggapin nila ito. Itong yinyang na isda. Lolo. Hindi mo kaya sinasabi na, ang Huagutop 100 na grupo, ang Huishan Group. Huishan Group. Magaling si Wang Chengzong. Pupunta ka ba sa pawn shop ng Huishan Group? Bumibili ng isdang yinyang. Pero mukhang, hindi sila tumatanggap ng mga ordinaryong tao. Huwag mag-alala, sumama ka lang sa lolo. Kaya bukas, tatawagin ko si Xiao na sumama. Mas pamilyar siya doon. Baka makapasok tayo, salamat sa kanya. Si Xiao Yu, saan ang lolo? Ito na ang aking lolo. Kamusta? Unang pagkikita, may dala akong munting regalo para sa'yo. Mabuti naman. Bata. Ito ulo. Bata. Unang pagkikita. Ito ang regalo ko sa'yo para sa ating pagkikita. Salamat, lolo. Sige, umalis na tayo. May appointment ka ba? Walang appointment. Hindi pwedeng basta-basta pumasok sa aming auction house. Ngayon na, ang pawn shop na Huatian ay nag-aangkat ng mga bagay. Kailangan pa bang magpa-reserve? Batang Paslit, Huatian Auction House. Pero sa buong mundo, ito ang pinakamalaking auction house. Halos isang siglo na ang kasaysayan. Kayo dalawa. Gusto pa ninyong gawing bagay sa amin? Mas maganda pang tanungin nyo ang sarili nyo. Karapat-dapat ba kayo? Isang amoy pagod na loser. Isang batang hamog. Kahit sabihin ko pa, hindi nyo pa rin mauunawaan. Kahit dumating pa si Wang Chengzong. Hindi ka makakapagsalita sa akin ng ganyan. Ay naku, batang pasaway. Alam mo pa, ang pangalan ng aming chairman. Huwag kang mag-isip, na dahil alam mo ang pangalan ng aming chairman, ay maaari ka nang magpanggap at mandaya. Umuwi ka na. Huwag mong hadlangan ang aming negosyo. Anong ginagawa ninyo? Humingi kayo ng tawad sa kaibigan ko. Ginoong Zhao. Hindi ko alam na ikaw ang kaibigan nila. Pasensya na, humihingi ako ng tawad. Kayo po, Huatian Auction House. Nabanggan nyo ang kliyente. Ganito lang ba? Walang anuman. Pumasok ka na. Magandang araw, Yenye. Zhao, may kaibigan akong may jade pendant. Hindi ko alam kung tatanggapin. Ng Huatian Auction House.
Yin Yang Fish. Yan he. Zhou, ito ay isang pambansang kayamanan. Kahit anong totoo o hindi, hindi kami makakatanggap nito. Wan Chengzong. Nabubuhay pa ba siya? Alam mo pa talaga, ang aming chairman. Sabihin mo kay Wan Chengzong, nandito na ako, Kichian. Dumating na. Ito ay talagang Huaqian Auction House. Unang tseke. Magandang araw, Wan Xiao. Magandang araw, Wan Xiao. Inutusan na ng chairman. Nasa kabinet ang dokumento. Kunin mo na lang ito mula sa itaas. At saka, kung may sasabihin, sabihin mo na. Kung may hangin, ilabas mo na. Nandito rin si Miss Zhu ngayon. Pero may kasama siyang isang masungit na tao, at isang batang pasaway. Pumasok na siya. Saan galing ang mabahong loser na to, na naglakas loob na manghimasok sa babae ko? Anong nangyari? Ginoong Wan, dinala ni Enea. Zhu ang isang tao, at isang bata. Sabi ay kilala si Ginoong Wan. Sino yun? Yung batang yun, pangalan niya ay Kichian. Isang batang pasaway pa, nang gugulo pa sa akin. Pero dala nila yun. Ang unang silver note mula sa Huaqian Auction House. Naipadala ko na sa inyo ang larawan. Sa edad na ito, lolo. Yung mga nakakakilala sa kanya ay, matagal nang patay yan. Isang batang paslit. Paano siya makikilala sa matanda? Diretso na lang umalis. Siguradong nandito para manloko. Huwag mo nang idaan sa akin ang mga ganitong bagay. Ayusin mo na lang ito. Gawa. Papa, bakit ka nandito? Ayon sa tradisyon ng pamilya Wang, dapat na ring ipasa sa iyo ang susi ng imbakan na ito. Totoo nga. Papa, sa wakas ay pumayag kang ipasa sa akin. Salamat, Papa. Napakabuti. Tatay, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang mga kayamanang ito. Tiyak na. Gagawin nating. Unang-una ang Huaqian Auction House. Ilang beses ko na bang sinabi ito? Hindi ito sa pamilya natin. Ito ay para lamang sa pangangalaga ng iba. Mga kayamanan ito, kahit na hindi ito sa atin. Ngunit sa imbakan, nakaimbak ito ng maraming taon. Kung kukuha ako ng isa o dalawa, wala namang problema, di ba? Ikaw na anak na pasaway. Yung mga bagay na yon, ay hiniram sa akin ni Ginoong Kinoon. Kung wala ang mga bagay na ito, wala sanang Huaqian Pawn Shop. At wala ring Huaqian Group. Kung wala ang iyong kayamanan para sa suporta. Huaqian Pawn Shop. Hindi ko na kaya. Sa sulok ng silid sa kanang bahagi, ng mga hiyas na yon. Kunin mo na. Simula ngayon, ang aming pamilya, sa maraming salinlahi, nais naming maging mga alipin ng amo. Saan galing ang larawang ito? Kanina may pumunta sa pawn shop. Naghahanap ng ipapawn. Kinuha ang perang papel na ito. Anong pangalan nito? Parang ang pangalan ay Kichian. Ginoong Ki. Talagang bumalik siya. Pupunta ako at dadalhin ang kanyang yaman. Para sa kanya. Tama nga. Siguraduhing mahusay mong pakikitunguhan si Kie. Siyang matupad ang lahat ng hinihiling niya. Tama nga. Kunin mo na rin ang aking 20 taon na hongpao. Ipakita mo na rin. Huwag mong palalampasin si Ginoo Ki kahit kaunti. Huwag siyang bibigyan. Naintindihan mo. Pero, pinapunta ko lang kanina. Para paalisin siya. Ano? Rebelde. Agad mong hanapin ang tao para sa akin. Kung magalit si Ginoong Ki, babasagin ko ang mga binti mo. Lolo, mayroon ka bang pambihirang kasanayan sa martial arts? Nakikita ko sa mga nobelang martial arts, na ang mga nagkakaroon ng pambihirang kasanayan, ay bumabalik sa kanilang kabataan. Hindi ako marunong ng sining ng pakikidigma. Tungkol sa pagbabalik sa kabataan. Ito ay naganap lamang, dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari. Mahal na ninuno, hindi ka marunong ng sining ng pakikidigma. Umaasa pa naman ako sa iyo. Sana'y matutunan ko ang ilang teknik mula sa iyo. Ang mga kasanayang martial ay natural na sinasanay ng mga ordinaryong tao. Kami mga tagapagsanay ay natural na. Lahat ay umalis. Umalis, umalis. Hindi niyo ba nakita na nandito na si Wan Xiao? Yaw yaw. Sino itong mabahong loser na ito? Bakit ka nandito? Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Ikaw ang babae ni Wan Xiaobai. Ngayon at, kasama ang taong ito na walang kwenta. Anong klaseng asal yan? Huwag kang magpakasenti. Dumating ako ngayon, para samahan ang kaibigan sa ilang bagay. Naaalala ko. Ang Huaqian Auction House.
Dapat ay ipinagbabawal ang mga pulubi na pumasok. Wan Xiaobay, iwasan mong magsalita ng masama. Ito ay kaibigan ko. Baho ng loser. Bibigyan kita ng babala. Huwag mo na akong hayaan makita. Ikaw at si Yao Yao, na magkasama sa isang lugar. Kung hindi, babasagin ko ang iyong mga binti. Huwag kang magtangkang magbanta sa akin, Kijia. Tama na. Sino? Sino ang tumama sa akin? Paalisin niyo ang mabahong loser at batang ito. Palayasin niyo silang lahat. Bastos. Paalisin niyo ang mabahong loser at batang ito. Palayasin niyo silang lahat. Bastos. Wan Xiao, anong nangyayari sa'yo? Sira ulo ka ba? Hindi mo ba nakita na nasaktan ako? Bakit ka pa mangahas na manakit sa teritoryo ni Wan? Manakit kay Wan Xiao. Manakit kay Fang Xiao. Mga tao, halika dito. Si Xiao Yu ay isang mahalagang bisita ng Wan. Huwag kang magulo. Anong mahal na bisita? Sabi ni Ginoong Wan. Hindi kami kilala. Ng pamilyang Fang. Anong Kichen? Palayasin niyo sila. Yan he. Zhou, pakiusap umalis ka. Sinabi mismo ni Wan Chengzong. Hindi niya ako makikilala. Mabuhay si Ginoong Wan. Paano siya makikialam sa ganitong maliit na bagay? Ngunit, sinabi ni Ginoong Wan, kilalang tao ng chairman. Matagal nang patay lahat. Huwag mong isipin na ikaw ay isang bata. Huwag mong isipin na ikaw ay bata. Dahil sa isang pagkakataon, nalaman mo ang pangalan ng aming chairman, ay magkakaroon ka ng lakas ng loob na mandaya ng isang maliit na manager. Maging mapaghinala sa akin. Mga bata, hindi pa nga buo ang buhok. Nagmamalaki pang umarte tulad ng iba. Palayasin silang lahat. Ay, sandali lang. Itong mabangis na loser. Kaninang sinubukan mong manakit sa akin. Ako mismo ang magbabayad. Tinitingnan kita. May paraan na para sa akin para pumatay. Haha. Isang batang hamog. Na nanghihiya sa akin. Ang aking binti. Wala na akong pakiramdam. Ano ang ginawa mo sa akin? Panandali ang pinabagsak ko ang iyong mga binti. Kaunting parusa lang. Makatanggap ka. Naglakas loob kang sirain ang aking mga binti. Patayin mo ang batang ito. Tigil. Ginoki, hindi marunong ang anak ko. Nakasagasa siya sa inyo. Humihingi ako ng tawad. Tatay. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang walang kwentang tao. Maliit na Wang. Bilisan mo na. Hindi tayo nakita ng ilang dekada. Hindi ko maaring hayaan na maghintay si Ginoong Qi ng matagal. Xiao Wang, magmaneho ka ng maayos. May mga kayamanan ni Ginoong Qi sa likod. Huwag mong masira ang mga kayamanan. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo dito? Dahil dito, sinaktan mo ako. Sira na ang mga binti ko. Si Ginoong Qi ay mahalagang bisita ng pamilya Wan. Naka-offend ka kay Ginoong Qi. Ito ay nararapat sa'yo. Anong Ginoong Qi? Isa lang siyang mababang tao. Tumahimik ka na. Si Ginoong Qi ay ang iyong lolo. Ang espesyal na panauhing personal kong inasikaso. Ang lolo ko. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na siya sa ospital. Ginoong Qi. Ikaw ba si sino sa Wan Chengzong? Ang Wan Chengzong ay ang aking ama. Dala niya ang kayamanan ng maraming pamilya. Papunta rito. Hayaan mong maayos kitang tanggapin. Ang 20 taong gulang na Dahong Pao ay naihanda na. Baka gusto mong umakyat sa itaas. Hindi na kailangan ang Dahong Pao. Sa pagkakataong ito, dapat sana ay ibebenta ko ang yinyang na isda. Sa inyo. Para sa mga susunod na henerasyon ng Qi. Para makakuha ng kaunting pera. Pakiusap maghintay kayo. Ihanda mo muna ang mga bisita na uminom ng tsaa sa tea room. Nandyan na ang kayamanan. Sa daan pabalik. May utang na loob ang pamilya ko sa inyo. Itong 50 milyong card. Pakiusap tanggapin nyo ito. Hindi ba ito sapat? Pakiusap tanggapin nyo ito. Ngunit tungkol sa mga kayamanan na ito. Ito ay mga bagay na naibenta namin sa inyo dati. Kayo na ang bahala sa mga ito.
5,850. Nasaan si Ginoong Ki? Ano? Umalis si Ginoong Ki. Hindi mo ba pinainom sa kanya ang aking malaking pulang balabal? Pinainom na. Uminom na. Masaya siya. Dumating siya ngayon. Para ibenta ang yin yang fish. Para mapalitan ng pera panggasto sa mga susunod na henerasyon. Binigyan ko siya ng 50 milyon. Sabi ko, kayamanan ng pamilya. Binili namin ito. Para mapanatili namin. Si Ginoong Ki ay may mga inapo. Ikaw, anak na Suel. Pinapagalit mo ako. Inutusan kita na maayos na alagaan si Ginoong Ki. Bakit 5 milyon lang ang ibinigay mo? Tatay. Ikaw. Yung tawag sa kanya ay Kichan. Mukhang bata lang siya. Si Ki. Mas matanda pa siya sa aming lolowan. Mas matagal pa siyang nabubuhay. Naiintindihan mo ba ang pagbabalik sa kabataan? Hey. Hindi mo ba nasagasaan si Kie? Hindi naman. Pero si Xiaozi. Parang nakasakit kay Ginoo Ki. Nabali ang 2 binti niya. Ano? Ngayon pumunta ka na. Ayusin mo lahat ng ari-arian. Ng Huitan Group. Maghanda ka na ng kontrata. Naghahanda akong ibigay. Ang 80% ng bahagi. Bilang paghingi ng tawad kay Ginoong Ki. Walang ibang 80% ng ating Huitan Group. Na ngayon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, di ba? Sigurado ka ba? Na ibibigay mo ang ganito karaming bahagi sa kanya. Kailangan mong malaman. Ang grupong Huatian. Hua ay mula sa Hua ng China. Tian ay mula sa Tian ni Qi. Matapos pumunta sa ospital si Wanzhong Wanxiao, naglaho ng hindi inaasahan ang kanyang binti. Pasensya na, Ginoo Qi, sa aking anak. Pero, parang si Fang Xiao, ay muli na namang naghahanap kay Miss Zhu, yung dalaga ng pamilyang Zhu. Hindi tama. Hindi ba't si Kie ay kasama ng dalaga ng pamilyang Zhu? Baka naman, gusto niyang makialam kay Kie. Ano? Agad siyang harangin ngayon. Nabili na ang villa, pero kailangang linisin. Sa mga araw na ito, dito muna kayo tumuloy sa akin. Salamat sa pag-iisip. Si Ayaw. Salamat sa'yo. Huwag kang mahiyain, Lolo. Sa totoo lang, sina Minyu at ako ay magkaklase sa high school. Dapat lang na mag-alaga kami sa isa't isa. Maglalakad muna ako sa labas. Para hindi na kayo istorbohin, mga bata. Magkakamay, parang nakakatakot na kulog. Parang isang mabagsik na tigre na nakatayo sa tuktok ng bundok. Medyo pamilyar ang amoy na ito. Siguro ay, sino? Batang maliit. Buti na lang at medyo napalingon ako sa huli. Kung hindi, baka wala ka ng buhay. Basta passersby lang ako. Pero sinubukan mong manakit sa akin. Katatapos ko lang, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Akala ko may masamang tao na nais akong saktan. Paumanhin sa'yo. Kahit na ang Long Hyukuan, hindi naman ganoon kagaling. Minsan ay medyo pabibo ang tao. Ngunit maganda ang kanyang asal. Bata, Ginoong Zhang. Ngunit ito ay tunay na pamana ng pamilya Zhang. Hindi mo maaring sabihin na hindi maganda ang kanyang tigre at dragon na suntukan. Ang Long Hyukuan ay nagmula sa pamilyang Zhang. Sinasabi ni Ginoong Zhang na siya ang walang sinuman ang makakapagsabi na siya ang una. Walang anuman, mga bata lang yan. Hindi nila naiintindihan, magpatuloy tayo sa pagsasanay. Kung gusto niyang manood, hayaan mo na siyang manood. Halika. Walang katapusang martial arts. Milenyong pamana. Ilang dekada na ang nakalipas. Ibinigay ko ang Long Hyukuan kay Zhang Fu na batang iyon. Ngayon, tila mali na ang naipasa. Sige na, dahil kay Zhang Fu. Ituturo ko sa inyo ang dalawang galaw. Kung gaano karami ang matutunan nyo, nasa inyo na ang kapalaran. Hahaha. Ay naku, ang batang ito. Paano mo nalaman ang pangalan ng aking ama?
Ilang taon ka na? Paano ka natutong mag? O kaya'y kumpleto ang iyong? Hindi ito maaaring mangyari. Ang Long Hyukuan ay likha ko. Siyempre, gagawin ko. Tatay, Long Hyukuan. Ito ba ay minana mula sa aming ninuno? Pakiramdam ko ay kulang ito. Napansin mong may kakulangan ang Long Hyukuan. Mukhang mataas ang iyong talento sa martial arts. Ang Long Hyukuan ay isang sining mula sa isang mataas na tao, na siya mismo ang lumikha at nagturo sa akin. Sayang, ako'y may karaniwang kakayahan lamang. Napanood ko na ito ng 3 beses, pero ito lang ang naalala ko. Ano ang pangalan ng mataas na taong iyon, Itay? Tinatawag ko siyang Ginoong Ki. Ikaw si Kie. Ang tagapagmana ng Long Hyukuan na si Zhang Yunshan. Nagtatanong ng kapayapaan kay Kie mula kay Zhang Fiu. Sigurado ba kayo na yung mabahong loser ay nandyan kay Yao Yao? Ang tao namin ay nakakita mismo sa kanila na pumasok ng magkasama. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mas mabilis pa. Huwag hayaan si Xiaobai na muling makagalit kay Ginoong Ki. Paano kayo nakapasok? Anong ginagawa ninyo? Xiao Yu. Bastos na tao, naglakas loob na lumihi sa akin. Anong meron, sumugod ka sa akin. Huwag mong saktan siya. CJ. Hero rescue damsel in distress, di ba? Gamitin mo na lahat ng lakas mo sa kanya. Xiao Yu. Zhu Xiao, maingat mong tingnan. Ito ang gusto mo. Yung mabahong loser. Si Xiao Yu. Huminto ka, huwag siyang hawakan. Hahaha. Sobrang kawawa. Parang mga asong ligaw sa tabi ng kalsada. Sarap, huminto ka. Hahaha. Huwag. Si Xiaoyao. Nagmamalaki kang bigyan ako ng pang-green hat. Ngayon, papatayin ko siya. Sa harap mo. Para tuluyan mong mawala ang pag-asa. Ang mga ignorante at walang alam ay hindi dapat magmalaki. Yung direksyon ay villa ng batang babae ng pamilyang Zhu. Mga nag-ensayo ng enerhiya. Matigas ang ulo. Mukhang may daan ka na patungo sa kamatayan. Wan Xiao. Xiao Yu. Si Tio Li ay may lakas na saktan ako. Gusto kong mamatay siya. Huwag kang mag-alala. Nasa aking kontrol ang lahat. Anong sekta ka, maliit na bata? Wala akong sekta. Alam mo ba? Ang mga nag-aral ng enerhiya. Huwag basta-basta kumilos. Laban sa mga karaniwang tao. Hindi ako isang nag-aral ng enerhiya. At saka, kapag ako'y kumilos, hindi ko kailangan ng pahintulot ng sinuman. Haha, ayos, may personalidad. Tito Lee, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Tulungan mo akong maghiganti. Tumahimik ka. Paano ako gumagawa ng mga bagay? Kailangan ko ba ng isang nakababatang tao? Para turuan ako, gumastos ako ng 30 milyong. Kailangan mong kumilos. Ganito mo lang ako tinulungan. Batang maliit, narinig mo ba? Kinuha ko ang pera niya. Siyempre, tutulungan ko siya. Walang silbi ang magsalita pa, umaksyon na tayo. Kahit bata ka pa. Nasa estado ka na ng paglinang ng enerhiya. Ngunit, ako ay nasa estado ng pagninilay. Sa loob ng ilang dekada na. Sigurado ka bang nais mong makipaglaban sa akin? Ano ang dapat sabihin sa kanya, makipaglaban? Bata, nakikita ko nakakaiba ang iyong mga buto. May talento ka sa paglikha ng mga kagamitan. Kung handa kang sumunod sa aking landas. Tapos na ang usapan natin ngayon, ayos ba? Lixiao, tinanggap mo ang pera ko. At ginawa mo ang utos ko. Kamusta na ang pag-isip mo? Hindi ko inakalang.
na ang mga tagapagmana ng Li ay ganito. Noong araw, si Li Taishan ay hindi ganyan ang ugali. Sinasadya kong turuan ka. Ngunit ikaw ay pumupuna sa pamilya Li. Kung handa kang lumuhod at tawagin akong guro. Ngayon, hindi na kita pagbabayarin sa nakaraan. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Lenwei. Tumigil ka. Ikaw, paano ka magiging karapat-dapat? Hayaan mong si Ginoong Qi ay maging guro mo. Saan ka naman galing? Anak ng Zhang. Sino ang tatanggapin kong estudyante? Hindi mo dapat ito sinasabi. Si Ginoong Qi ay pinagmulan ng lahat ng batas. Ang Long Hu Fist ng Zhang ay katumbas ng ki-training ng Li. Lahat ay mula kay Ginoong Qi. Ginoong Li. Baka nakalimutan na. Biro lang. Ang sining ng pagninilay ng pamilya Li ay isang natatanging lihim na kasanayan. Ano ang kinalaman nito sa batang ito? Ang pamilya Zhang at pamilya Li. Lahat ng ito ay ipinasa ng ating lolo. Ang lolo ay sobrang lakas talaga. Sino ka para manloko at sirain ang angkan? Ngayon, ako na ang hahawak kay Kie. Para linisin ang pader ng angkan. Bago pa man makapasok sa alchemy, ay nagmamalaki ka pa rin. Para linisin ang pader ng Li pamilya. Mukhang gusto mong mamatay. Hindi pa nakapasok sa pagninilay. Paano ka naman? Makakapantay sa akin. Lanan. Ayos lang, medyo may talino. Hindi ko pa nasasalamatang si Ginoong Qi sa kanyang gabay. Ikaw, walang kwenta, hindi mo pa matalo siya. Nagastos ko ang napakaraming pera. Sa mga aso ba? Huwag kang magbiro. Na parang wala kang pakialam. Kayo lang ang swerte kanina. Ngayon. Tingnan natin kung paano ninyo ito mapipigilan. Walang kabuluhan. Langit. Ito pala ang pinakamatinding aral ng Li family. Huang Chenzai. Lolo. Kaya ba niyang mapigilan ang atake na ito? Sige, subukan mo. Mas maganda kung pareho kayong masasaktan. Tama na. Basura. Puso ay palaging narito. Tama. Kailangan lang ng pamilya. Ang pamilya namin, Zhang. Nais maging alipin ng pamilya ni Qi. Xiaoyao, Xiaoyao. Xiaoyao, Xiaoyao. Dahan-dahan lang. Xiaoyu, kumusta ka? Walang anuman, Xiaoyao. Mabuti na lang. Xiaoyao. Xiaoyao. Salamat sa'yo. Pinrotektahan mo ako at si Laozu. Ngayon, ako, ay nagsimula na rin sa landas ng pagsasanay sa mga Diyos. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. CJ, patnugot ng pamilya Zhou. Lalaki ay may damdamin, babae ay may pag-ibig. Mas mabuti kung ako na ang magpapasya. Mag-set tayo ng kasunduan sa kasal, ano? Ay, sige na. Sundin ko ang iyong plano. Lolo, bakit hindi mo itanong? Ang opinyon namin dalawa. Tingnan mo ang mga mata nyo. Kailangan pa bang itanong? Talaga bang? Ikaw ay tumutol. Hindi ako tumutol. Kung ganoon, ang kasunduan ay itatakda sa 3 araw. Matapos ang muling pagtatayo ng pamilya Qi. Si Xiaoyu, ninuno, kumain na, narito na. Halika, tikman mo ang aking luto. Hindi ko alam kung kakain ang mga ninuno. Ay, walang anuman. Hindi ako masyadong mapili sa mga ganito. Kumain tayong lahat. Maganda. Kasing galing ng lutong ng mga royal chef. Sa susunod, masuswerteng kumain si Xiaoyu. Kung gusto mo, Lolo, gagawin ko ito araw-araw para sa'yo. Lolo, nakatikim ka na ba ng lutong gawa ng royal chef? Yung mga dating emperador, lahat ay humihingi sa akin, kaya araw-araw, pinaglilingkuran nila ako ng masasarap na pagkain at inumin. Yung mga putahe mula sa kusina ng emperador. Siyempre, marami na akong natikman. May hinihiling pa ang emperador sa'yo. Lolo,
Nagmamalaki ka ba? Ay, nagtatanong ka pa sa matanda. May dahilan ba ang matanda para lokohin ka? Sino sa mundong ito ang ayaw ng mahabang buhay? Kahit ang mga emperador, hindi rin naiba. Nakikita ko sa mga pelikula, yung mga may espesyal na kakayahan. Lahat sila ay dinala para mag-aral. Bakit nila kailangan? Naalagaan ka ng masarap at maganda. Sige, hulaan mo. Ay. Huwag na, huwag na. Kapag nagpatuloy ka, lahat ay magiging tanga. Nakikita kita. Yun yung sinasabi sa internet, na may kakayahang mamuhay ng mag-isa na may kapansanan. O yung mga nakapanood ng maraming pelikula. Bakit nga ba ganun? Dahil sa galing ng ating ninuno, na walang makatalo sa kanya. Oh. Ah, ganun pala. Mahal na ninong, magpahinga ka muna. Kami na ang bahala sa paglilinis. Naghihintay pa bang maglinis ang mahal na ninong? Oh. Ako na ang maglilinis, ako na. 100 taon nang hindi lumalabas. Nakaranas din ako, ng tinatawag ng mga tao na ligaya ng pamilya. Hahaha. Ikaw nga. Talagang hindi mo ako pinapahinga. Eh kasi. Nandyan ka naman. Bakit ka pang umingiti? Ayusin mo ang mesa. Uy, naaalala mo ba? Ama. Nakita ko si Ginoong Ki. Anong sinabi mo? Nakita mo si Ginoong Ki? At sinabi ni Ginoong Ki, na sa pagkakataong ito, sa pagtitipon ng mga pamilya sa Juzao, muling itayo ang pamilya Ki. Yung makapangyarihang pamilya Ki. Bumalik na ba ulit? Piyesta ng mga angkan sa Siyam na lalawigan. Ipagbigay alam sa pamilya Kian at pamilya Siangguan, para pumunta rin sila. Ginoo Ki. Sana magustuhan mo ang regalo ko. Sana ay magustuhan mo. Hehe. Puno ng pamilya. Balita mula sa loob ng Wei. Sa susunod na araw sa salu-salo ng mga angkan ng Kyushu, muling itatatag ng mga mahahabang buhay ang pamilya. Ano? Tagapagtagal ng buhay. Maghanda na agad ng malaki at mamahaling regalo. Pumunta upang makipagkita sa tagapagtagal ng buhay. Marahil ang pagkakataon ng aming pamilya Aoyang ay dumating na upang umunlad. Ipagutos na, sa buong angkan, makipagkaibigan sa tagapagtagal ng buhay. Yuri. Sipsipin papasok. Pag-absorb ng enerhiya, ibalik sa pinagmulan. Pagkakaisa ng puso at isipan. Paraan ng paghinga at paglabas. Dito na lang tayo magtapos ngayon. Kamusta ang pakiramdam mo? Matandang ancestral. Pakiramdam ko. Mas malalim na ang enerhiya sa loob ko. Ha? Bukas na ang pagtitipon ng mga angkan. Medyo kabado pa rin ako hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Kahit na bago ka pa lang sa daan ng immortality. Ngunit hindi na ito ang karaniwang laman. Sa hinaharap, ikaw ang magiging pinuno ng pamilya Ki. Kailangan mong manatili sa tuktok ng mundong mortal. Lolo. Ako ang magiging pinuno ng pamilya Ki. Baka hindi ako magagawa. Nandito ako. Tutulungan kitang labanan ang ibang mga angkan. Walang dapat ipag-alala. Ay. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa matandang ito. Bakit niya ako pinapaupo, na bumalik sa pinakaunang eroplano, at pinapaghintayin pa ako rito. Tama ba? Hindi ba? Ganoon din ang tatay ko. Sabi may malaking mangyayari. Narinig ko may lumabas na tagapagtagal ng buhay. Ang salu-salo na ito ay para sa tagapagtagal ng buhay na muling magtatayo ng pamilya. Tagapagtagal ng buhay pa. Mula sa pananaw ng biolohiya, walang posibleng umiral na sinumang mahahabang buhay. Siguro, may mga manloloko na naman. Tayo dalawa nandito. Naghihintay din naman. Pumasok na lang tayo at umupo sandali. Ay. Tingnan natin kung may magaganda dito. Pasensya na. Ginoo, pakipakita ang inyong imbitasyon. Imbitasyon. Kailangan pa ba ng imbitasyon? Ito ay isang salu-salo ng pamilya ng Wei. Maraming makapangyarihang tao ang nagmamadali dito. Napakahalagang okasyon ito. Paano namin kayo basta-basta papasukin dito? Siyempre, kailangan ng imbitasyon. Si Ayaw.
Tumawag ka sa butler ng Wei family. Para lumabas siya at salubungin tayo. Sige, matandang puno. Ginoong Liu, nandito na tayo sa harap ng hotel. Ngunit kailangan ng imbitasyon. Hindi tayo makapasok ngayon. Ano? Naiintindihan, maghintay ka sandali. Tatay. Si Ginoong Qi ay nandito na pala. Dumating na si Ginoong Qi. Mabilis, mabilis. Itulak mo ako sa pintuan. Puntahan mo na si Ginoong Qi. Tingnan mo, ang hika mo na. Baka magpahinga ka muna. Ako na ang mag-asikaso kay Ginoong Qi. Ayos lang, ayos lang. Tandaan mo. Ngayon, hindi dapat baliwalain si Ginoong Qi. Malapit na tayong makatagpo sa tagapangalaga ng buhay. Medyo kinakabahan pa ako. Ano sa tingin mo tungkol sa tagapangalaga ng buhay? Kung mapapansin nilang may angking talento ako, at pilit akong kukunin bilang disipulo, anong gagawin ko kaya? Lolo, malapit nang may darating na mag-asikaso sa atin. Maghihintay na lang tayo dito sandali. Lolo. Hindi pa rin ako malinaw sa inayong si Liu at si Uncle Zhou. Nakaayos na ng mga sasakyan. Bakit kailangan kami pa ang maglakbay? Sa daan ng pagtuklas ng espiritu, maliban sa paghina ng kalikasan, kailangan ding pagigihin ang sarili. Pagpapabuti ng sarili at pag-aalaga sa kaluluwa. Paglinang ng pusong pangkaraniwan. Kaya lang magiging isang mortal na Diyos. Hahaha, namatay ako sa tawa. Isang batang paslit. Nangangarap pang maging Diyos. Magsiwi ka na at magpasuso ka na. Magsiwi ka na at magpasuso ka na. Naghahanap ba kayo ng gulo? Maliit na yuhong. Nakalimutan ko na ang sinabi ko kanina. Pagpapalago ng sarili at pagpapabuti ng karakter. Hahaha. Magaling, magaling. Mukhang totoo naman ang pagkukunwari mo. Pero, sa pagtitipon ng pamilya sa Juzhou, nang himasok at nanlilinlang. Alam ba ninyo ang mga posibleng kahinatnan? Kayo ang walang mata at walang pakiramdam. Kahit na nandito ngayon ang pangulo ng Wei family. Hindi niya masasabi iyon. Magpakita kayo ng respeto. Ang ibig mong sabihin ay, yung batang ito, ay ano ba? Mahabang buhay. Hahaha. Bitawan mo ako. Ako ay isang Diyosa ng pagsubok. Maniwala ka sa akin talaga. Nakita mo ba? May isa pang Diyosa ng pagsubok. Kahit na hindi ko alam, totoo ba ang mga tagapagtagal ng buhay? Pero sabihin niyo sa akin, na itong batang ito ay tagapagtagal ng buhay. Para niyo lang niloloko ang mga bobo. Umalis na tayo. Huwag na tayong makipag-aksaya sa ganitong tao na walang pakialam sa katotohanan. Wala na tayong oras sa kanila. Sandali lang. Paano? Tinitignan mo itong batang babae. Sandali lang. Paano? Tinitignan mo itong batang babae. Ako ay nag-iisang anak sa pamilya ng Qian. At saka, pagkatapos, maaaring dalhin ko ang imbitasyon na ito. Para maisama kayong lahat. Kulang ang pera. Sa tingin ko, gusto mong dalhin yung batang ito sa hotel. Para pag-usapan ang mga pangarap. Hahaha. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Pakiusap. Lumayo ka sa amin. Hindi mo tinanggap ang alok kaya't ito ang kaparusahan. Alam mo ba kung anong katayuan ang kulang sa pera? Ang pamilya Qian ay ang pinakamayaman sa Hong City. Kung susundan mo siya, syempre, magkakaroon ka ng walang katapusang karangyaan at kasaganaan. Lane. Sa tingin ko, gusto mo lang talaga ng mas maraming pera. Magbenta ng mas mataas na presyo. Magpanggap na hindi interesado para makuha. Marami na akong nakitang ganitong klase ng babae. Maglinis ka muna ng bibig mo. Tumaas ang presyo, bata. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibabayad mo para makuha ko ang babaeng ito? Sabihin mo sa akin, magkano ang ibabayad mo para makuha ko ang babaeng ito? Naglakas loob kang saktan ako. Ikaw na walang kwenta. Bakit ka nandito para makipag-away? Mukhang sawa ka na sa buhay. Huwag kang umalis, bata. Hintayin mo akong tawagin ang mga tao. Xiao Yu, huwag na lang natin silang pansinin. Darating na ang mga tao para sa atin. Huwag mong hadlangan ang mga bagay ng ating ninuno. Pero ang mga sinasabi nila ay masyadong masakit. Ngayon kailangan kong ipaalam sa kanila. Dito ka makipag-usap sa'yo. Putang ina. Hindi kayong isa man ay makakalabas. Ama,
Ama, hindi kita pinapakiusapan na maghintay dito. Sa gitna ng ingay na ito. Anong klaseng asal ito? Wala silang imbitasyon pero gusto nilang pumasok. Mabuti na lang at pinayuhan ko sila. Pero sinaktan pa nila ako. Tama yon. May duda ako sa batang ito. Gusto niyang sirain ang salu-salo. Kayong dalawa ay talagang matalino sa salita. Pero nagbabaligtad pa rin ng katotohanan. Mukhang, ang natanggap niyong aral kanina ay hindi pa sapat. Bakit? Ikaw, batang paslit. Gusto mo pang turuan ako? Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Dalawa kayo. Hindi ba kayo magtuturo ng kaunti sa inyong sariling anak? Kapag nagsasalita ang mga matatanda, huwag makialam ang mga bata. Hindi mo ba siya maayos na mapagsabihan? Itong batang ito. Mukhang bago ka dito. Hindi ko alam kung anong pamilya ka galing. Ako ay tao ng Ki. Lene, Ke. Narinig niyo na ba ito? Lene. Hindi ko ito narinig. Siguro isang maliit na pamilya lang ito. Sinabi ng pinuno ng pamilya Li na dapat nilang harapin si Ginoong Ki. Ayon sa sabi-sabi, hindi basta-basta ang kanyang background. Ngunit mukhang walang kakaiba ang mga taong ito. Dapat hindi sila yon. Hindi ko alintana kung anong Ki pamilya ka. Ngayon, dahil sa okasyon ng salu-salo. Maaari kong hindi na isaalang-alang. Kayo ang gagawa niyan. Batang iyan. Dalhin mo na ang batang iyan. Umalis ka na. Huwag kang sumilong dito. Huwag mong hadlangan ang aming gawain. Hindi nyo kayang harapin ang magiging resulta. Naintindihan nyo ba? Umuwi na kayo agad. Para makalabas kayo dito ng buhay. Siya na ang tatay ko. At ang kabutihan ni Kuya Kian. Lene. Pinayagan ko ba kayong umalis? Pinayagan ko ba kayong umalis? Hindi pa rin nyo kami pinapayagang umalis. Ano ba? Ikaw, batang pasaway. Hindi ka ba gising o may problema sa isip? Gusto mo bang nasamahan ka namin sa laro? Hahaha. Bantayan mo itong batang pasaway. Kung hindi, walang disiplina. Hindi natin alam sa hinaharap. Baka makagawa siya ng malaking gulo. Hindi ko sinasadyang magbiro sa'yo. Patawarin mo siya. Pinapayuhan kita. Huwag mong hayaang magsalita siya ng ganito dito. Akala niya madali lang kaming pagbantaan. Ulitin ko, hindi ko na ulitin. Dalhin mo ang tao mo at umalis ka na. Huwag mong hayaan na ang mga baliw na sinasabi ng batang ito ay makaapekto sa inyong pamilya. Kami naman ang naghihintay dito. Sila pa ang dumating at nagsismi sa akin. Bakit kami pa ang nagkamali? Sige na, tumigil ka na sa pagsasalita. Lanan. Ako ang pinuno ng pamilya Kian. Ito ang aking paanyaya. Ngayon, ako ay humihiling na agad nilang alisin sila ng mabilis para hindi maapektuhan ang ibang mga bisita. 3 tao. Sige na. Ikaw pa ang nagtangkang paalisin siya. Alam mo ba kung sino siya? Ito. Sa ating dalawa lang. May mga taong importante ba? Hindi ba natin kilala sila? Hahaha. Pasensya na. Tanging imbitasyon lang ang aming tinatanggap. Kung wala kang imbitasyon, huwag mong hadlangan ang aming kaayusan ng pagtitipon. Pumasok na kayo. Mukhang trabaho ni Xiao Liu. Hindi pa rin masyadong maayos. May gulo dito sa security. Paalisin niyo sila. Tumigil na kayo. Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa niyo? Ano ba ang ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Sa salu-salo ng mga angkan. Bawal ang labanan. Ikaw ay si Ginoong Liu ng pamilya Wei. Yan eh. Zhou, nagkita tayo sa iyong villa. Tagapangalaga ng pamilya Wei. Ito ang tagapangalaga ng pamilya Wei. Personal na dumating para salubungin tayo. Ay naku. Personal niyong sinasalubong kami. Talagang nakakabigla ito. Anong salubong sa inyo? Nandito ako para salubungin si Ginoong Ki. Ginoong Ki. Aling Ginoong Ki? Siyempre, ang pinakamahalagang bisita sa pagtanggap na ito. At siya rin. Ang pinakamahalaga, siya isang batang paslit. Siya ang pinakaimportanteng bisita sa salu-salo na ito. Tumahimik ka, Ginoong Ki. Ngunit siya ay isang mahahabang buhay at isa ring tagapag-ensayo ng sining na dumaan sa mga pagsubok ng kasaysayan. Pagbabalik sa kabataan, ito ay isang maliit na bahagi ng Ginoong Ki. Ginoong Ki, amang biyudo, para hindi ka maabala. Hindi mo pa inilabas ang iyong larawan. Kaya't,
Ako ang ipinadala upang salubungin ka. Sinabi mo na ang batang ito ay isang cultivator at nagbalik sa kabataan. Ito si Ginoong Liu. Pumasok ka na muna. Paki. Sandali. Kung hindi ako nagkakamali. Sila ay tinatawag na Ginoong Liu, ang tagapangalaga ng pamilya Wei. Bakit sila may apelyidong Liu? May mali. Sobrang mali ito. Alam ko kung ano ang nangyayari. Ayon sa aking kaalaman, ang mga tagapangalaga ng mga pangunahing pamilya sa Huaguo dapat ay may parehong apelyido, di ba? Tama. Ano ang gusto mong sabihin? Dahil alam mo na. Sige, tanungin kita. Bakit Liu ang apelyido mo? Bakit hindi Wei? Inampun ako ng aking amang nag-aalaga. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Kaya, hindi ako Wei. Ang iyong amang nag-aalaga. Hindi mo naman siguro ako sinasabi na inampun ka ni Lolo Wei, di ba? Ang amain ko, na sinasabi mo. Lolo Wei. Na alam ko pa nga, matagal nang nakaratay si Lolo Wei. Paano siya makakapag-ampon ng isang ina ko? Nagsayang ng oras. Akala ko ay isang manlilin lang. Naglalakas loob kang saktan ako. Ikaw ang saktan ko. Naglalakas loob kang magpanggap na tagapangalaga ng pamilya Wei. Ngayon ay naintindihan ko na. Kayo pala. Isang grupo sila. Sila. Nahuli namin siya sa pag-arte. Kaya naghanap sila ng isa pang tao para ipagpatuloy ang pag-arte. Ay naku, talagang nasasayang ang oras ko. Itong mga ito, nagmamagaling na tagapangalaga ng pamilya Wei. Agad mo akong palayasin. Sa totoo lang, isang imbitasyon, talagang makakapag. Dala sa kanila tatlo. Pakipakita ang inyong imbitasyon. Hindi mo ba ako kilala? Pasensya na. Kailangan namin ng imbitasyon. Ikaw, wala ka nga kahit imbitasyon. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung sino ang inaway nyo? Xiao Yu, ano ang sinabi mo sa kanila? Ngayon, pamilya Shangguan. Pamilya Qian. Magkakaroon ng malas. Nakita na si Ginoong Qi. Anong nangyari? Ginoong Liu, anong nangyari? Binugbog ka. Ay naku, Ginoo ng pamilya Zhou. Masaya kaming nakilala ka. Lahat ng iyon ay isang pagkakamali lang. Kami lang po ay kausap si Manager Liu. Tatay. Kanina pa niya kami pinipigilan na makapasok. Sinaktan pa si Ginoong Liu. Hindi ito isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Kung bukas. Ang pamilya Wei sa inyo, pamilya Qian. Pamilya Shangguan. Maglabas ng utos ng pagbabawal. May tuturing bang hindi pagkakaintindihan? Ang pamilya Wei. Ang kapangyarihan ng pamilya Wei. Sabi mo na ilipat. Ipinalilipat mo. Lolo, hindi ka ba nasira ang ulo? Tumahimik ka na. Sa likod ng pamilya Zhu ay ang pamilya Wei. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sinasabing ang pinakamalakas na pamilya, ang pamilya Wei. Ay naku. Ginoong Zhou, kami pala'y walang kaalaman sa iyong katanyagan. Akala namin ang grupo ni Ginoong Qi ay mga walang kabuluhang tao. At nasaktan pa. Ginoo ng tagapag-alaga Liu. Kasalanan namin ito. Kasalanan namin ito. Hindi pa rin magpapakumbaba at humihingi ng paumanhin kay Ginoo Qi. Mabilis. Bakit? Dapat ba siyang humingi ng tawad sa isang batang hamak? Ikaw. Bilisan mo. Pasensya na. Ginoong Qi. Ano sa tingin mo? Basta tingnan mo at ayusin mo. Ginoong Liu. Nandito. Una, dalhin si Ginoong Qi. Pasok kayo. Swerte niyo ngayon. Babalikan ko kayo. Pakiusap. Mukhang. Ang dapat harapin ng pamilya Li ay itong Ginoong Qi. Tatay, hindi ba't nakasalalay ang bahay na ito sa pamilya Wei? Kailangan ba tayong matakot sa kanya? Bakit naman tayo ganun katakot sa kanya? Yung si Ginoong Liu na tagapangalaga. Tumahimik ka. Itong si Ginoong Liu. Totoo ba o hindi? May halaga pa ba yon? Bago malaman ang tungkol sa pagkatao ni Ginoong Qi, huwag na kayong gumawa ng gulo. Kung magpapaawa kayo sa akin, ngayon siguradong makikita ninyo ang ganti. Ginoong Liu, hindi ba kayo nakatanggap ng tawag mula sa tagapangalaga? Hayaan niyong ipakilala ko sila. Itong ay ang walang kamatayan. Ito. Isang batang. Ginoo Liu, hindi ka ba nagbibiro? Itong batang. Paano naman magiging walang kamatayan ang batang ito? Ginoo ng katiwala Liu, kahit na ayaw mong ipakilala sa amin ang mga tagal ng buhay. Hindi mo kailangang lokohin kami ng ganito. Anong kalokohan ang ginagawa ninyo? Itong tao na ito, walang problema. Mga insekto sa tag-init, hindi makapagsalita ng yelo. Masyadong makitid ang pananaw ng mga mortal. Normal lang iyon. Kayo, magpatuloy na kayo sa inyong ginagawa. Mag-iisa lang ako. Ginoong Qi, may sakit ang aking amang batay. Pupunta muna ako sa pangangalaga. Sandali lang. Ako at ang amain ko
Babalik kami upang magpasalamat sa inyo. Hawakan mo. Kumusta? Maganda. Maganda. Lolo, kung gusto mong kumain, bibilhan kita araw-araw. Gusto ko rin ito. Bibili mo rin para sa akin sa susunod. Kung gusto mong kumain, bili mo na lang sarili mo. Ay, hintayin niyo ako saglit. Pupunta lang ako sa banyo. Hindi ko talaga kayang tiisin ito. Hindi ko maintindihan. Itong walang silbi. Paano kaya siya nagustuhan ni Miss Zhou? At yung batang iyon. Nang dahil sa kanya, pinapapagsori tayo. Kailangan kong makahanap ng tao. Ihagis siya sa dagat. Ganon din ang pamilya Zhou. Napaloko sila ng tatlong iyon. Ngayon may isa pang lumalabas. Na tagapangalaga ng pamilya Wei. At isang, Ginoong Qi. Anong ginagawa mo? Kung ako ikaw. Hindi ako mag-ingay. Tungkol dito. Pero ito ay si Hong, ang pinakamayaman. Masyadong kaunti ang pera ng pamilya Qian. Sa isang salita, maaari kang itapon sa dagat. Pumunta kang magpakain ng isda. Maganda. Bakit? Kulang ang pera. Nakaakit ka sa waitress na ito. Sa ganitong uri ng tao. Siyempre, hindi ko siya gusto. Pero, may mga tao na magkakagusto. Ang ibig mong sabihin. Gusto kong makita. Paano siya magtatanggol? Dumating na ang pagkakataon. Sundan mo siya. At hawakan mo ang kanyang kamay. Ilagay ito sa iyong katawan. Sabihin mo na, hinipo ka niya. Naintindihan mo. Sa estado namin. Gusto ka nilang patayin. Nandito. Walang makakatulong sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Mas mabuti pang sumunod ka. Bitawan mo ako. Bakit hindi ka pa umaalis? Ngayon. Maghintay tayo ng magandang palabas. Mas mabuti ang may isip kahit kaunti. May lakas ng loob na gawin ito sa salu-salo ng mga mayayaman. Gumawa ng ganitong bagay. Tingnan natin kung sino ang makakapagpanatili sa kanya. Gusto kong ipakita sa kanila. Ang kaparusahan sa pag-aaway sa akin. Miss, anong nangyari sa'yo? Pasensya na. Tulungan mo ako. May nang-abuso sa akin. Bitawan mo. Hindi kita ginambala. May nanggambala sa akin. Huwag kang magbula-bula. Tulong. May nanggambala sa akin. Tulong. May nanggambala sa akin. Kakatapos lang ni Xiaoyu sa banyo. Baka may nangyaring masama. Lao Zu, dapat bang pumunta tayo at tingnan? Sige, pumunta tayo at tingnan. Batang babae, kanina, ikaw ba ang humiyaw ng hindi ka aya-aya? Batang babae, ayos ka lang ba? Ginoo Ginang, sino ang nangahas na manggahasa sa'yo? Sabihin mo sa amin, kulang ako sa pera. Kailangan siyang parusahan. Akala ko sino ka? Kayo pala ito. Pumasok para mangloko at makikain. Na cute. Hindi ka makapaniwala na nandito ka sa salu-salo ng mga angkan. Na gumagawa ng ganitong kabastusan. Ikaw ba? Ay hindi mo pinapansin ang salu-salo na ito? O hindi mo ba? Sa salu-salo ng bawat pamilya. Nga. Parang sinasabi nilang hindi tayo pinapahalagahan, no? Anak ng sinuman ang batang ito. Kung malaman ng mga nakatatanda na ginagawa niya ito sa salu-salo, siguradong ikamamatay niya yon. Itong mga mapagpanggap na mapaglaro. Talagang, binababa nila ang ating antas. Xiaoyu, anong nangyayari? Kakalabas ko lang. Hinawakan niya agad ang kamay ko. Nagsisigaw ng pang-aabuso. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Hindi ganyan si Xiaoyu. Siyempre, may mga taong nagtatangkang manira. Tanungin kita. Sigurado ka bang siya? Nang abuso ba siya sa'yo? Ikaw, isang bata pa. Ikaw na ba ang dapat magsalita? Ikaw. Magsalita ka ng matapang. Mayroon akong suporta mula sa akin at kay Qian Xiao. Sino man yan? Kami ay magbibigay sa iyo ng katarungan. Siya ang nang-abuso sa akin. Alam ko na ikaw yan. Itong maliit na cute, hindi malinis ang mga kamay at paa. Agad mong humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Siguradong pinagtaksilan ako. Siya ang unang humawak sa aking kamay. Hinila niya ako, at nagalit siya sa hindi nararapat. Ang ibig mong sabihin, ay siya ang nag-initiate. Siya ang nag-initiate. Hinawakan niya ang kamay ko, at inilagay ito sa kanyang katawan. Ikaw, cute ka. Huwag ka nang mangarap. Hindi ka ba titingin sa sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Kahit na siya ang unang kumilos. Dapat ay katulad ng may mas kaunting pera. Ikaw. Para sa iyong bulsa na puno ng pera. Gusto mo bang ulitin ko pa? Siya ang unang kumilos.
Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang sisi. Ay may AC ba sa inyo sa banyo? Baka sasabihin niyo na naman, walang AC sa banyo. Siyang nagmamaligning sa'yo. Bata, nakikita kita. Hindi ka lang basta cute. Kundi isa ka ring matigas na tao. Paano niyo masasabi yan kay Xiaoyu? Yan Zheo, huwag kayong magpaloko sa kanya. Talaga namang, hindi ka dapat na nandyan. Sa tabi mo. Nga, yan Zheo, mas mabuti pa. Sumama ka na kay Qian Xiao. Mas mabuti pa kaysa sa cute na ito. 10 ulit. Tumahimik ka. Bakit? Gusto mo bang saktan ako? CJ, sakalin mo ito. Gawin mo nang mabuti. Hindi ka lang, sa mundong ito, gumagawa ng ganitong kabastusan. Nabunyag na, gusto pang manakit. Nasaan ang katarungan dito? Kahit na si Xiaoyu, ay natutong gumamit ng mahiwagang kapangyarihan. Ngunit sa harap ng balak, ay naguguluhan pa rin. Babae. Nandito ang matanda. Maaari kang mag-relax. Sabihin mo ang totoo. Yung dalawa. Hindi ka nila kayang galawin. Sino bang batang ito, na nagsasalita ng kalokohan? Walang makialam ba? Walang buhok na lumago ng maayos, na batang paslit. Ako. Tatanungin kita ulit sa huli. Totoo bang, siya, ay nang abuso sa'yo? Ikaw, isang bata. Bakit palaging nagtatanong ang batang ito? Siguro, may nakita siyang anuman. Hindi naman siguro. Talagang yung waiter na yon, pang-insulto sa kanya. Kayo lahat. Magbibigay ako ng patas na pahayag. Ang dalagang ito, ay nasa pinakamagandang edad. Sige na, baka nga. Hindi pa nga siya nakahawak ng kamay ng boyfriend. Hindi ba? Siya ay magbibiro tungkol sa kanyang puri. Sinasabi niya na parang, may katotohanan nga, itong batang babae, hindi naman siguro gagamitin ang kanyang kadalisayan para magbiro. Kung ganon. Totoo nga siya, ang batang babae na hindi maganda ang asal. Kung ako ay babae, hindi ko rin tiyak na gagawing biro ang aking kadalisayan. Sino ba talaga si Xiaoyu? Ikaw ang hindi maganda ang asal. Bakit hindi ka nagsasalita? Lolo, ano ang dapat kong gawin? Dahil, itong batang babae, ayaw magsabi ng totoo. Ipakikita ko sa inyo, ang katotohanan. Balikan natin. Tulungan mo ako. May nang abuso sa akin. Ito. Ano ito? Ito ba ang sinasabing kapangyarihan? Ito ay kapangyarihang pambihira. Hindi naman siya ang tagapagtagal ng buhay, di ba? Totoo nga. Ang batang ito ay kusang loob. Hindi. Impossible. Ito ay tiyak na isang ilusyon. Ito ay isang mahika. Ngayon. Nakita niyo na ba lahat? Siyang nagdududa kay Xiaoyu. Kayo, lahat kayo mag-sorry kay Xiaoyu. Impossible. Huwag kayong magpaloko. Sa kanyang mahika. Ngayon, kahit video pwede nga edit. Hindi niyo rin alam. Totoo ba yung video na yon? Tama ang sinabi ni Qian. Siguradong siya ang nag-imbento nito. Nakalilito ito. Nandito ang katotohanan. Patuloy pa rin kayong naguguluhan. Hindi ba? Kayo ang nag-udyok nito. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Sila tatlo ay magkakasama. Gusto lang niya ng isang paghingi ng tawad. Ano bang kasalanan niya? Kayo. Bakit kayo ganyan walang hiya? Maaaring mawala ang katarungan. Ngunit tiyak na hindi ito mahuhuli. Matigas ang ulo. Sino ang mainay sa salu-salo ng mga angkan? Nang ganito. Ginoong Qi. Si Ginoong Liu ay talagang unang bumati sa batang ito. Hindi ba't? Siya talaga ay isang tagapahaba ng buhay. Anong ginagawa niyo dito? Ang inday niyo. Ginoo Qi. Anong nangyari dito? Sabi nila si Xiaoyu ay nanakit sa waitress. Apprentice ni Ginoo Qi, matagal nang may asawa. Ito ang nakababatang anak ni Zujia. Sa tingin niyo, kailangan ba niyang gumamit ng pang-aabuso sa waiter na ito? Sabi na ni Butler Liu, na siguradong ang waiter ang nagsisinungaling laban sa kanila. Yung mga kabataan mula sa dalawang pamilya. Talagang naglakas loob siyang magluko dito. Sobra na siyang magsawa. Mukhang totoo nga. Na-misinterpret namin siya. Yung tulad niya na mababa ang uri. Hindi naman siguro makagawa ng kahit ano. Kahit pa ang Wei family ay matapang na makipag-away sa amin. Pera ng pamilya Qian at pamilya Shangguan ba? Bukod dito, totoo bang ikaw ang tagapangasiwa ng pamilya Wei? Kanina sa pintuan, hinanap nyo, si Ginoong Qi. Itong utang na ito, hindi ko pa naayos sa inyo. Ngayon, ikaw ay may lakas ng loob na siraan ang mga nakababatang kasamahan ni Ginoong Qi. Ayos. Napakabuti naman. Ginoong Qi. Ito ang aming problema. Aalisin ko sila ngayon din. Ano sa tingin niyo? Ang bagay na ito, ipapaalam ko ito sa aking amang pangligal. Pamilya ng Shangguan. Pamilya ng Qian. Maghanda nang mawala bukas. Tingin ko, sino ang gustong
Mawala ang pamilya ng Qian at pamilya ng Shangguan. Ikaw iyon. Yung sinabi mong mawala kaming dalawa. Tingnan mo ang mga kabataan nyo. Anong mga ginawa nila? Nagsusugal dito. Binabastos ang mga apo ni Ember. Papa. Siya yun. Sa banyo, inabuso ang serbisyo ng isang waiter. Narinig ng lahat. Nagkunwari pa siyang hindi alam. Sinabi pa niya, kami ang nag-udyok sa waiter. Para siraan siya. Sabi ko, bakit parang sobrang pamilyar? Hindi ba ito? Yung basura sa pintuan na nagrereklamo. Kaya pala. Itong dalawang batang ito. Gumagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Nalaman ko na, hindi maganda ang pamumuno kaya ganyan. Batang hamak. Pinapayuhan kitang huwag magsalita ng pabaya. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng presyo. Kayo ba, naiinis na sa buhay, at nananakot pa kay Ginoki? Sa palagay ko, ang pamilya Qi at ang pamilya Shangguan, wala namang mabuting tao, pati isang bata, pinipilit pang takutin. Nga. Sabi na ni Ginoong Liu, na walang sala ang batang ito. Kayo, halos kalahating buhay na. Nakatira na parang aso. Ginoo ng pamilya Qian, anong ibig sabihin ng sinasabi mo? Gusto mong sabihin, nasisiraan mo ang aming lahat. Kayo, na nangunguna sa mga peking tagapamahala ng Wei. Hindi ba? Sabi ba ng Ginoo ng pamilya Qian ay mali? Paano magiging peke si Ginoong Liu? Kayo ba? Kahit si Ginoong Liu, ay kaya ninyong bantaan. Gamitin niyo ang isip niyo. Ang tagapangalaga ng pamilya Wei, ay may apelyidong Liu. Sa tingin ko, si Lolo Wei ito. Matanda na, hindi na nakikialam sa mga bagay-bagay. Kaya may mga peking lumalabas. Ito. Parang may katwiran din siya. Baka. Peke si Liu na alalay na ito. Huwag kayong magpakalat ng maling balita. Hintayin mo ang ama-ama na darating. Siyang bahala sa inyo. Si Xiao Liu. Huwag nang sayangin ang salita sa kanila. Huwag din nating sayangin ang oras natin. Ginoong Qi, naiintindihan ko na. Halika. Halika. Ginoong Liu, kayo, paano kayo naglakas loob? Na ganyan ang gawin kay Ginoong Liu. Anong Ginoong Liu? Sila ay, mga sinungaling na kasama nyo. Babaeng manika. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo ang katotohanan. Talaga bang? Sa totoo lang, sila talaga. Ang pumilit sa akin na mag-imbento laban sa kanya. Ikaw mismo. Ano nang sinasabi mo? Nakatulong kami sa iyo ng may mabuting intensyon. Ngunit pinaparatangan mo kami. Nasaan ang katarungan? Sa murang edad mo, natutunan mo nang mangbanta sa iba. Mukhang kailangan mo talagang disiplinahin. Sino ba talaga? Sa pagbabanta sa serbidora na ito, ano ba talaga ang katotohanan? Hindi ko alam kung anong. Sinasabi ng serbidora ang totoo. Puno ng pera. Sila. Nagsimula na. Nabanta ang serbidora na ito. Sa lakas ng ating dalawang pamilya. Hindi na natin kailangan pang makipagtalo sa kanila. Ikaw mismo. Hindi tumanggap ng inumin, kundi parusa. Di ba? Hindi na magpapanggap. Ipinakita ko na ang aking tunay na layunin. Kayong dalawa, ngayong gabi, kailangan niyong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ang ginawa niyo. Kapag dumating na ang pamilya Wei, baka hindi ito maganda ang kahinatnan. Ikaw, batang pasaway, may lakas ng loob ka pang makialam sa amin. Nakikita ko talaga na kayo. Hindi titigil hanggang hindi kayo nagsisisi. He already admitted na inagrabyado niya ako. Hindi pa rin kayo nagsasabi ng totoo. Huwag niyong sobrahan ang pang-aapi. Si Xiao Yu ay masyadong mahina ang loob. Taong nag-aral ng alchemy, nagsusulong ng komunikasyon ng puso at enerhiya, dahil pumasok ka na sa daan na ito. Hindi ka na ordinaryong tao. Kailangan mong magpasya ng may lakas ng loob. Huwag kang maipit sa maliliit na bagay. Lolo, naintindihan ko na. Dati, ako ay masyadong nagdadalawang isip. Sa hinaharap, hindi ko nahahayaan na. Ikaw at si Xiaoyao ay muling magdusa. Mukhang nasanay ka na sa pag-arte, ano? Isang batang walang buhok, na hindi pa ganap. Isang basura na hindi man lang kilala ang pangalan ng pamilya. Ay may karapatan bang pag-usapan ang pagsasanay sa immortalidad? Paano ka magkakaroon ng karapatan? Ang aming ninuno at si Xiaoyu. Bakit ka papapansinin? Isang taong baligtad ang isip, na nagmamasid. Kung muli mong insultuhin ang aming ninuno, huwag kang magalit kung hindi ako magalang. Ang dumi ng bibig mo. Ang aral kanina ay hindi pa sapat. Hindi ko alam kung anong batang may ganang humarap sa akin. Hindi mo alam kung paano isulat ang tatlong salita. Tagapagmana ng Longhukwan na si Zhang Fiu, kasama ang kanyang anak na si Zhang Yanshan, ay dumating upang bumisita kay Kie. Nakilala ko po si Kie. Kie. Sino siya? Dito,
Parang wala namang tao mula sa pamilya ng Qi. Sino man na tinawag ng Panginoong Zhang. Nayay. Tiyak na isang malaking tao. Ngayon ang araw ng muling pagtatayo ng Qi. Dumating ang Zhang pamilya ng kaunti ng huli. Ako ang humihingi ng tawad para sa Zhang pamilya kay Ginoong Qi. Tatay, saan galing ang bahay na ito? At tinatawag pa niya itong batang ito. Qi. Ito rin ay kanila. Bagong hanap nilang artista, siguro. Isang simpleng mandirigma lang. Isang tao na walang pino. Hindi na kailangang alalahanin. Huli ka na. Tumayo ka na. Ginoo Qi. Ito. Anong nangyari? Itong dalawang batang ito, may isang batang babae. Ginamit para siraan ang aking nakababatang henerasyon. Tinulungan ako ni Liu Chengwei na magsalita ng ilang salita. At ganito ang nangyari sa kanya. Ang lakas ng loob ninyo. Namang alipusta sa mga inapo ni Kie. Sinasabi ko sa iyo, pag-isipan mong mabuti. Sigurado ka ba na ang Zhang pamilya ay nais makipagdigma sa aming dalawa? Yinshan. Anak. Ginoong Qi. Itong dalawang tao. Binigyan ko sila ng kaunting pagkakataon. Paano natin sila haharapin? Kayo ang nagdala sa inyong sarili sa ganitong sitwasyon. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Xiao Yu. Kailangan mong tandaan. Sa pakikitungo sa ganitong tao, hindi na kailangang magsalita pa ng marami. Tatay. Tatay. Sila. Sila pa ang nanlaban sa akin. Maghiganti ka sa akin. CJ. CJ. Ngayon. Kayong lahat. Hindi kayo makakatakas. Tawagin niyo ang lahat. Gusto kong linisin ang buong kalikasan na ito sa dugo, lalo na itong batang ito. Na walang tigil sa kanyang kalokohan. Hindi natin siya dapat palampasin. Puno ng pamilya yan. Wala tayong kinalaman dito. Hindi ba? Hindi naman tayo gumalaw. Bakit tayo isasama? Mukha siyang baliw. Agad hanapin si Ginoong Liu. Tama. Kayo, huwag masyadong magpakaipal. Xiao Yao. Nandito ako. Kung susubukan nilang saktan ang matandang Panginoon, ako ang unang hindi sang-ayon. Hanggang ngayon, naglalakas loob pa rin kayo. Mananakot kay Ginoo Qi. Mga bata. Walang respeto sa laban. Nangahas na sumugod sa akin. Mga tauhan ng pamilya yan. Malapit na silang dumating. Sulitin niyo. Ang huling sandali. Xiao Yu. Nakita mo na ba? Kahit na ang Zhang family, hindi masyadong natutunan ang aking kakayahan. Pero, natutunan niya ang aking ugali noong araw. Lolo, naalala ko na, Ginoong Qi, hanggang ngayon may lakas pa silang magbanta sa'yo. Kung hindi, si Xiao Yu, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, dapat na. Sige na. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Tama na. Nakita na. Ginoong Qi. Ginoong Qi. Talagang siya ay isang mahahabang buhay. Ginoong Qi. Matagal na tayong hindi nagkita. Itong mga ito ay nakasakit sa inyo. Mga mababang uri. Tiyak na maayos kong haharapin ito. Pamilya Zhang. Paano kayo makakagalaw sa pagsasalo-salo ng Jiuzhao? Ginoong Wei. Tulungan mo ako. Gusto niya akong patayin. Tulungan mo ako. Ginoong Liu. Siya. Bakit siya nandito? Xiao Liu. Hindi niyo ba alam na ako'y anak-anakan niya? Ginoong Wei. Sila ang nagbigay sa amin ng problema. Kaya't si Tio Zhang ay umaksyon at tinuruan sila. Siya talaga ang tagapangalaga ng pamilya Wei. At siya pa ay ampon ng matandang Ginoong Wei. Buti na lang at hindi tayo nagkamali ng sinabi. Sumpay ng pamilya Shangguan at pamilya Qian. Halos napahamak tayo. Nakaaway si Ginoong Liu. Ginoong Qi. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ang aking alaga. Sila ay nagalit lang. Walang malala. Kung sinabi mo. Maraming salamat kay Ginoong Qi. Ginoong Qi. Ano ang tunay na dahilan kung bakit nandito ka? Anong nangyari? Ininsulto nila si Xiao Yu. Nang aabuso sa waitress. At umaasa sa kapangyarihan ng pamilya. Humihingi pa ng paumanhin si Xiao Yu.
Ang gulo. Bilang mga supling ni Kie, paano namin magagawa ang ganitong bagay? Si Ginoong Ki ay may mga nakababatang kasamahan. Imposibleng mang-abuso sa isang maliit na waiter. Tama. Kailangan talagang imbestigahan ito ng mabuti para linisin ang pangalan ng nakabataan ni Ginoong Ki. Si Xiao Liu. Pumunta sa tingnan ang surveillance. Bawat sulok ng surveillance, kailangan mong ipakita sa akin ng malinaw. Huwag na huwag. Hayaan ang mga inapo ni Ginoong Ki na maapi. Buti na lang at nandito ka ngayon. Kung hindi ko alam. Paano ko mapapawi ang aking pagkakahiya? Ang taong matuwid hindi natatakot sa anino. Kaya pa nga, ikaw ang apo ng aking pamilya. Paano ako magpapakasaya na makita kang naapi? Si Xiao Yu ay tiyak na inakusahan ng mali. Hintayin ang mga giye para makita ng lahat ang katotohanan. Sinabi ng pinuno ng pamilya, dapat linisin ito ng dugo. Walang dapat maiwan. Mga kapatid. Sugod. Bagay. Naimbestigahan ng maayos. Ipapakita natin sa lahat. Tingnan ninyo. Yung suot ng waiter kanina. Sa banquet hall. Hinawi niya ito. Kaya. Tunay na pang-aabuso. Yung waiter na yun. Siya yun. Pangulo ng pamilya Ki. Palagi niyang pinapayagan ang anak niyang lalaki. Ngayon. Nangahas pang magluko dito. Sa tingin ko, mukhang magwawakas na ang Qian family. Sa pamilya Shangguan. At sa Qian family. Matagal na silang magkasama. Sa tingin ko, hindi lang ang Qian family. Pati na rin ang Shangguan family. Magkakasabay ding mawawala. Bakit mo pinagsususpetsahan si Xiao Yu? Sabi nila, kung hindi ko susundin, patay ako. Hindi ko sila kayang labanan. Sige na. Itong batang ito, ay inakusahan din ng hindi totoo. Wala na. Hindi pa kayo nagpapasalamat kay Ginoong Ki. Salamat kay Ginoong Ki. Noong nasa pintuan kayo, pinatawad na kayo ng matandang ninuno. Hindi nyo pa rin ito pinahalagahan. Sariling kasalanan, hindi mabubuhay. Si Xiao Liu, ipasa mo ang aking utos. Pamilya Shangguan. Pamilya Qian. Sirain ang salu-salo ng siyam na lahi. Maraming beses na nakasagupa. Ginoong Ki, Pamilya Wei. Isasagawa ang kumpletong pagsasara at pagsugpo, hanggang sa magsara ang dalawang pamilya at maghiwalay. Pamilyang Li at Pamilyang Wang. Maghihiganti para sa akin. Hintayin nyo lang. Tatay, anong gagawin natin ngayon? Ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Tulungan nyo ako. Karapat-dapat siya. Ang pamilyang Shangguan at pamilyang Qian ay matagal nang nangingibabaw sa dalawang lungsod. Walang pakundangan ang kanilang mga gawain. Ngunit malaki ang kanilang kapangyarihan. Kami, isang maliit na pamilya, ay hindi kayang labanan. Ngunit ngayon ay talagang nakakagalak sa lahat. Salamat. Ginoong Ki at Ginoong Wei. Nagtanggal ng panganib para sa bayan. Ginoong Ki, ngayon ay iniligtas ninyo kami mula sa panganib. Bilang pasasalamat sa inyo, itong 3 milyong card. Kailangan mong tanggapin ito. Lolo. Ang dami naman. Ginoo Ki, ang pamilya namin, ma, nagbibigay ng 1 piraso ng jade pendant mula sa aming henerasyon. Ginoo Ki, ito ay ang huling likha ni Wang Zizi. Ginoong Ki, halika na. Tanggapin mo ito. Ako na ang mauuna. Ginoong Ki, ito ay ako. Ito. Tigil na. Tigil na. Tingnan nyo. Kayo kasi. Bawat isa ay may-ari ng bahay. Dito, nag-aaway. Anong klaseng gawi ito? Tawag kayo. Dalhin nyo na ang mga bagay. Ang ganda talaga. Yung card na yun. Bakit ganito? Hindi ko pa nakikita kailanman. Ganito klaseng card. Yung card na ito ay huwagulong card. Sa buong mundo, walang limitasyon sa halaga. Walang limitasyon sa halaga. Ginoong Ki, ang huling regalong ito ay mula sa pamilyang Wei. Inaanyayahan kayong maging matandang ninuno ng pamilyang Wei. Matandang ninuno. Kaya pala ay mula sa pamilya Wei. Ang ninuno ng Hakka. Ninuno, ito ay talagang mula sa pamilya Wei. Ang ninuno ng Hakka. Sa hinaharap magkakaroon tayo ng proteksyon mula sa pamilya Wei. Bilang ninuno ng Hakka. Ngunit maaari mong ilipat anumang yaman ng pamilya Wei
kabilang ang mga puwersang militar. Ang intensyon na ito ay tinanggap ko. Si Xiaoyao, ang ganitong wang ng ginseng ay dapat mong inumin. Ito, Lolo, ibibigay mo ba sa akin kahit na hindi ka pa kasal? Pero, maaaring ituring ka na isa sa mga miyembro ng pamilya namin, Ki. Hurry up na. Salamat, Ginoo Ki. Salamat, Lolo. Xiaoyu. Yung siyam na langit na espiritu na sungay, maaaring gawin para sa'yo. Isang sandata. Mag-isip ka muna. Ano ang gusto mo? Bumalik ka at sabihin mo sa akin. Lolo. Ito. Hindi ba ikaw? Kulang pa ng isang sandata. Kung hindi, ito na lang ang ipagawa ko para sa'yo. Nakarating na ako sa ganitong antas. Hindi na kailangan ng armas. Tanggapin mo na lang. Salamat, Lolo. Kahit na. Ito ay mga bagay ng pamilya Wei. Ngunit kailangan ko ang mga bagay na ito. May malasakit ka. Makatulong kay Ginoong Qi. Ay karangalan ko rin. Si Xiao Liu. Tungkol dito. Utang ko sa iyo ang isang pabor. Ano? Si Ginoong Liu ay talagang nakakuha ng pabor mula kay Ginoong Qi. Ginoong Qi, tignan niyo ang emperador na berdeng pulseras. Nasuot ni Enye. Zhou, tiyak na maganda ito. Ginoong Qi, ito ay ang huling sinulat ni Wang Zizi, nakasabit sa bahay. Tiyak na makakapagpataas ito ng damdamin. Tama na, ikaw. Antas ni Ginoong Qi, kailangan pa bang itaas ang damdamin? Itong jade pendant ni Ginoong Qi, kung isuot mo ito, tiyak na makakapagpatahimik ito ng isip at makakapag-focus. Ang saya-saya dito. Kayo ba ay nagkukumpara? Kung sino ang mas maganda ang yaman? Nakilala ko si Ginoo Li. Kami po ay nag-aalay ng aming yaman kay Ginoo Qi. Ginoo Qi, aling Ginoo Qi ang tinutukoy niyo? Hindi po ba siya? Mga manluloko sa kalsada. Lei Taishan, si Ginoong Qi noon ay maingat na nagturo sa iyo ng paraan ng pagninilay. Ngayon, nakalimutan mo na ba? Kapatid Zhang, si Ginoong Qi sa atin ay may malaking utang na loob. Siyempre hindi namin makakalimutan. Pero hindi namin alam. Nandito rin si Kie ngayon. Huwag na kayong magbigay sa amin ng mataas na tingin. May kakaiba sa dalawang ito. Sobrang peke ng ngiti nila. Sa akin, ganun din ang pakiramdam. Nararamdaman kong hindi maganda ang kanilang intensyon. Walang anuman. Tignan natin kung ano ang gusto nilang gawin. Bumalik si Ginoong Qi. Kailangan kong bisitahin si Ginoong Qi. Sinaktan ng anak mo si Ginoong Qi. Halos mamatay na siya. Kahit ang amulet para sa buhay ay ginamit na niya. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Kung siya ay nakasakit kay Ginoong Qi, iyon ay nararapat sa kanya. Lei. Ngayon, ikaw at si Wang ay nandito para sa akin. Ano ang gusto niyong gawin? Mukhang umuusad si Ginoong Qi. Nasa estado na ng pagbabalik sa kabataan. Ako at si Kuya Li. Narito kami upang batiin si Ginoong Qi. Hindi kami yumuko kay Ginoong Qi. Ano ang layunin niyo? Tama, kami lang. Ay hindi nakilala si Ginoong Qi. Pasensya na. Ginoong Qi, pumunta sila ngayon. Tiyak na may balak sila. Mas mabuti pa na paalisin ko na sila. Para hindi masira ang mood mo. Huwag na. Kung dumating na sila. Manatili na lang dito. Kapatid Zhang, ngayon ay mga bisita tayo ni Ginoo Qi. Huwag kang magpapakita dito ng ganito. Huwag kang gagawin ng mga kalokohan dito. Hindi mo ginagalang si Ginoo Qi. Para kang nagmamaliit sa kanya. Yinshan. Kayo dalawa. Sila'y aking pinalaki. Ano ang kailangan nyo? Bilang isang nakatatanda. Dapat muna akong makinig. Ano ang nais ninyong gawin? Ginoong Qi, dahil dito, ibinibigay nila sa inyo ang mga kayamanan. Ngayon, mayroon din akong isang kayamanan na iaalay sa inyo. Sino nang pumunta? Lolo, sobrang na sila. Lolo, pupuntahan ko sila para turuan sila. Sobrang hindi nila kayo pinapansin. Hindi nila kayo pinapahalagahan. Huwag magmadali. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin nila. Kayo bang dalawa ay nag-iisip na sumpein si Ginoong Qi? Mukhang sawa na itong si Ginoong Li at Ginoong Wang. Sa buhay. Nakakatawa, nagbigay pa ng orasan. Nagbigay ng orasan. Ah, paalam na. Mukhang ngayong gabi. Magkakaroon ng malaking laban. Si Ginoo Qi ay isang tagapag-ayos ng alindog. Mayroon bang anumang pag-asa ang dalawang pamilyang ito? Ano ang ibig niyong sabihin? Ginoong Qi. Dumating kami ngayon. Para sa isang bagay lamang. Basta't ituturo mo. Agad kaming aalis. Ano ang nais niyo? Paraan ng walang hanggan. Itinuro sa inyo ng ninuno ang paraan ng pagninilay. Kayo talaga ay nagnanais pa na makuha ang paraan ng mahabang buhay ng aming ninuno. Bakit naman ibibigay ng ninuno ang paraan ng mahabang buhay sa inyo? Alam ko na, kayo ay may masamang balak. Habang andyan ang Zhang pamilya, huwag niyong asahang makakalapit kayo kay Ginoong Qi.
Hindi mo kami mapipigilan. Paano kung ako naman? Gino Wei. Hindi mo rin kami mapipigilan. Ngayon ang paraan ng walang hanggang buhay. Kukunin ko ito. Leader ng Lei. Kahit na ito ang pinakamalaking pamilya. Kapatid na Wei. Hindi ka pa rin mapipigilan. Kahit na ang Wei pamilya. Basta matutunan mo lang ang paraan ng walang hanggang buhay. Lahat sa mundo ay aking mahahawakan. Ngayon, walang makakagalaw kay Ginoong Qi. Pamilya Li, Pamilya Wang. Magbabayad kayo ng halaga dahil sa akin. Umalis na ako. Para bang walang nangyari. 2 taksil. Mabilis kayong nakakalimot hanggang sa mamatay sa gutom. Sino ang nagbigay sa inyo ng makakain? Aba, ang matandang ninuno. Nailigtas pa ang kanilang buhay. Paano nila maaring kalimutan ang utang na loob? Kayo'y mga puting mata na lobo. Hindi kailanman magpapakita ng awa ang aming ninuno. Sobrang gutom na ako. Parang nakita ko ang nanay ko. Liar Gao, hindi ka pwedeng matulog na ganon. Mahalaga rin ang 2 batang ito. Pumunta na. Bigyan sila ng pagkain at tubig. Ibinigay ni Kia sa inyo. Kainin nyo na. Lolo, pakiusap, tanggapin nyo kami. Anong pangalan nyo po? Ako si Wang Gaodan. Siya si Layer Gao. Kung hindi nyo kami tatanggapin, mamamatay kami sa gutom. Sa hinaharap, sumama na lang kayo sa akin. Sa hinaharap, tawagin mo akong Wang Yu. Tawagin mo akong Li Taishan. Nga. Walang kiye. Baka matagal na tayong patay. Ngunit ngayon, nakapagpasya na ako. Kayo. Walang makakapigil sa akin. Naglabas si Ginoong Liu ng Mi-8 na code, na nangangahulugang may banta sa buhay. Kailangan ng suporta. Hindi ba sila kasama? Ni Ginoong Qi. Kumagat sila kay Ginoong Qi. Hindi nila kami pinapansin. Ilagay sa mata. Agad na ilipat ang mga armadong puwersa. Pumunta para tumulong. Ano man ang halaga. Protektahan si Ginoong Qi. Kodigo Riwalo. Agad na tumulong ang mga armadong puwersa ng pamilya Wei. Si Ginoong Qi ay nasa panganib. Agad na pumunta. Ito. Hindi ito tungkol sa amin. Kami. Wala kaming alam. Ay naku. Guro Li. Hindi namin sinasadyang harangan ka. Lumapit ka pa sa gilid. Baka magkaputok. Paano kung tamaan tayo? Lolo. May baril. Siksi Oyaw. Siksi Oyaw. Lolo. Ngayon. Ako na ang magpoprotekta sa inyo. Walang anuman. Ang mga paraan ng iyong lolo. Hindi ba ninyo alam? Noong mga nakaraang panahon. Ngayon. Talagang lumaki na. May sarili kang ideya. Basta't ibigay mo ang paraan ng walang hanggang buhay. Wala kaming pagtutol. Umalis ka agad. Tama nga. Ang suporta ng armas ng pamilya Wei. Darating agad. Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti. Magdesisyon na kung kikilos o hindi. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Hindi kami pwedeng umuwi ng walang dala. Dahil gusto ninyo ng paraan para sa mahabang buhay. Kaya, tignan na lang ang kakayahan nyo. Ginoong Qi. Pasensya na. Ito.
Himalang ito. Himalang ito. Himalang ito. Talagang himalang ito. Hindi ba't si Ginoong Ki ay hindi na natatakot sa mga modernong armas? Si Ginoong Ki ay talagang isang tagapag-ayos ng buhay. Talaga bang naglakas loob kayong magbaril? Nakatatanda. Huwag silang palampasin. Seryoso silang gustong pumatay sa'yo. Paano mangyayari yon? Ganito lang ang kanilang kakayahan. Hindi sila makakakuha ng paraan para sa walang hanggan. Paano mangyayari yan? Bakit ganito kalakas? Akala nyo ba ganyan lang? Ang makakalaban kay Ginoong Ki. Ang mga paraan ni Ginoong Ki ay hindi nyo kayang isipin. Ang kakayahan ni Ginoong Ki ay mas pinahusay pa. Talaga bang gusto nyong ilagay si Ginoong Ki sa panganib? Yinshan. Hulihin sila. Gamit ang isang batang walang karanasan. Akala nyo makukuha nyo kami. Para maiwasan ito, masyado nyo kaming minamaliit. Ginoo Ki. Ginoo Ki, dahil ang mga inutil na yon, hindi ka kayang talunin. Kaya't kailangan mong makita ang lakas na naipundar namin sa mga taon na ito. Mag-ingat, Lolo. Lolo. Hindi posibleng. Binigyan ko na kayong dalawa ng maraming pagkakataon. Ngunit, hindi niyo ito pinahalagahan. Ako, nawalan na ako ng kakayahan. Ang aking kakayahan ay nawala na rin. Anong ginawa mo? Kahit ang matanda ay nakakaya. Kunin ang kanilang espiritu. Lahat ng kakayahan nyo. Itinuro ko sa inyo. Noong una, pinapayuhan ko kayong gumawa ng mabuti. Ngayon, gumagawa kayo ng masama. Ngayon, ibabalik ko ang lahat ng kakayahan nyong dalawa sa inyo. Kayo ay maaaring. Ikaw. Kapatid Lee. Tayo ay nabigo. Bakit ang lakas mo na ganito? Noon, isa ka lang mandirigma. Mandaraya. Talagang isang mandaraya ka. Si Ginoo Ki ay ayaw lang makipaglaban. Bukod pa dyan, si Ginoo Ki ay nagkulong ng ilang dekada. Akala ninyo, nananatili pa rin ba ang lakas ni Ginoo Ki tulad noong una? Kami. Natalo kami. Ang kayamanan ng pamilya Lee at Wang. Kunin mo na lahat iyon. Hindi ko kailangan. Ang kayamanan ng inyong pamilya. Hindi kailangan. Sa lakas ni Ginoong Ki. Ang gusto niya lang ay walang katapus-tapusing yaman na madaling makuha. Kayo ng dalawa. Sa mata ni Ginoo Ki ay parang isang maliit na alikabok lang. Binigay na ng pamilya Wei sa matandang ninuno. Isang dragon card na walang limitasyon ang halaga. Paano pa kaya kailangan ng inyong yaman? Si Ginoo Ki hindi talaga kailangan ng aming yaman. Kami. Sa loob ng 10 milya ay nagtakda na ng mahigpit na linya ng depensa. Magbigay ng utos kay Old Man Wei. Ginoo Ki. Dalhin na natin. Sundin mo si Ginoo Ki. Dalhin na. Ginoo Ki, patawarin niyo kami. May huli pa akong tanong. Sabihin mo na. Mahabang buhay. At ako'y mahaba ang buhay. Dahil lamang sa ako'y may mahabang buhay. Mahabang buhay. Ay tila isang walang kabuluhan. Hahaha. Hahaha. Ginoong Ki, Pamilya Lee at Pamilya Wang. Kailangan mo ba ng tulong ko sa pag-asikaso nito? Sana ay nais kong gawing pagsasanay si Xiao Yu sa pamilyang Lee. Ngunit hindi ko inasahan na ganito kalalim ang kanilang pagnanasa na napakalakas. Tama na. Kayo. Ayusin nyo na. CJ, huwag kang mag-alala. Simula ngayon. Walang Lee at Wang na. Noon, kahit pagkain hindi makakain na bata, ngayon ay nais na ng mahabang buhay. Lahat ng ito ay bunga ng kasakiman.
Ginoong Ki, maaari po kayong tumingin sa akin. Hinihiling ko lang na tanggapin mo ang ganitong jade na pulseras. Wala na akong ibang hiling. Ginoong Ki, at ito rin. Ang huling sulat ni Wang Zizi. Ginoong Ki, ang jade na palamuti na ito. Dahil may ganito kayong pag-iisip. Tatanggapin ko na. Salamat, Ginoo Ki. Mula sa araw na ito, muling itatatag ang pangalan ng Ki. Sa mga angkan, magkakaroon kami ng isang pwesto. Mga Ginoo, wala na bang sinuman na may opinyon? Ginoong Ki, sabi mo na nga eh, sino pa ang magtatangkang magkaroon ng opinyon? Walang sinuman ang may opinyon. Ginoong Ki, ikaw na ngayon ang sa pamilya Wei, ninuno ng Haka, pagbubuo muli ng pamilya, maaari mong iutos, anumang kinakailangang yaman. Pamilya Zhang, nakahanda ring sundin ni Ginoo Ki. Kami sa pamilya Zhou, ay handang tumulong kay Ginoong Ki, magbigay ng kinakailangang mga mapagkukunan, kaya't pasensya na sa inyong lahat. Ginoong Ki, nasaan si Xiao Yu at Xiao Yao? Mga bagay na nais sabihin. Sabihin mo lang. CJ. Mga Ginoo at Ginang. Si Xiao Yao at si Xiao Yu. Pagkatapos ng 3 araw, magpapakasal sa malaking bahay ng pamilya Ki. Sana ay suportahan niyo kami. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Xiao Yu. Magpapakasal na tayo. Siguradong magiging mabuti ako sa'yo. Pangalagaan ka at ang lolo mo. Lumaki na si Xiao Yu, kaya na niyang humawak ng responsibilidad. Nariyan kayo sa Ki pamilya. Kaya't kampante na ako. Binabati kita. Ang Ki pamilya at ang Zhou pamilya ay tila mag-ugnay na sa kasal. Mukhang, ang katayuan ng pamilyang Zhou sa hinaharap ay kailangan pang umangat. Sabi mo kung magkaanak ako ng babae ngayon, may oras pa ba? Nakita mo na si Ginoong Ki. Sa wakas, nandito ka na rin. Ginoong Ki. Maraming tao ang nagtatanong sa akin tungkol sa paraan ng mahabang buhay. Hindi ko maibigay. Ang maibibigay ko lang ay ang kanilang paraan ng pagsasanay. Ngunit wala ni isa man ang makapag-focus sa pagsasanay dahil gusto nilang pahabain ang buhay. Sobrang nagmamadali sila. Pakiusap, Ginoong Ki, magbigay ng batas. Ginoong Ki ah. Hindi ako makainom ng tsaa. Maaari kang lumapit at kunin ito ng personal. Ito ba ay binibiro ba ako ni Ginoong Ki? Ginoong Ki. Ang katawan mo. Sobrang hina. Ako lang ang nagbigay sa'yo ng gamot. Uminom ka muna ng tsaa. Salamat, Ginoong Ki. Mag-focus at magpahinga. Ituturo ko sa'yo ang paraan ng paghinga. Hinga ng 3 beses. Sa isip paulit-ulit. Pasok ang Ki sa malalim na bahagi. Ang atay na kahoy ay namumukadkad. Pakiramdaman ang pagbaba ng enerhiya sa meridian. Hininga palabas 4 na beses. Sa loob ng isipan, paulit-ulit na sabihin. Ilabas ang maruming hangin sa dantyan. Bumalik ang apoy sa puso sa pinagmulan. Ang maruming hangin ay isinasabay sa paghinga palabas. Gawin ito ng 5 ulit na paghinga at paghinga. At saka ito magiging 1 linggo. Tinuruan ako ni Ginoong Siki ng daan ng mahabang buhay. Hindi ko malilimutan ang malaking kabutihan. Tiyak na ako'y magbabalik ng kabutihan. Ano ang nararamdaman mo? Ginoong Ki. Parang ako. Parang bumata ng ilang dekada. Yung tinuro ko sa'yo kanina, hindi naman ito anumang mahiwagang paraan, kundi isang karaniwang paraan ng paghinga. Itong tsa. Itong tsa. Gawa rin sa tubig mula sa balon. Karaniwang dahon ng tsa. Ginoong Ki. Nagsasabi ka ng biro. Bakit naman ako? Akala mo ba? Ang daan sa walang hanggang buhay ay isang uri ng mahika. Hindi ba ang daan sa walang hanggang buhay ay isang uri rin ng mahika? Walang ibang iniisip. Sumunod sa kalikasan. Iyan ang batayan ng mahabang buhay.
Walang ibang iniisip. Hayaan ang mga bagay na mangyari. Ginoong Qi. Naiintindihan ko na. Dahil naiintindihan ko na. Umalis na tayo. Salamat, Ginoo Qi. Tatay. Bakit ka nakatayo na? At saka, para kang mas bata ng ilang dekada. Natural lang iyon. Ito ay dahil kay Ginoong Qi. Tayo, ang pamilya Wei, ay dapat laging alalahanin ang malaking kabutihan ni Ginoong Qi. Maliit na Liu, ipadala mo ang larawan ni Ginoong Qi sa bawat anak ng pamilya Wei. Sa hinaharap, sino ang may ganang hindi igalang si Ginoong palayasin sa pamilya ng Wei? Si Xiaoyao. Umupo, umupo, umupo. Hayaan mong tingnan ng tatay. Ang anak kong babae ngayon. Napakaganda. Tama. Nasa papel na ito. Ang sulat ng tatay para sa'yo. Ang proseso ng pag-aasawa. Kung hindi mo ito matandaan, tingnan mo na lang. Walang mangungutya sa'yo. Tatay. Noon, palagi kong iniisip. Ang kasal ay napakalayo sa akin. Hindi ko inasahan na ngayon. Aking anak na babae. Maaari kang magpakasal kay Xiaoyu at makilala ni Ginoong Qi bilang bahagi ng pamilya Qi. Ito ay iyong swerte ah. Sa hinaharap, nasa kidya ka. Mabuhay ng maayos kasama si Xiaoyu. Gumaan ang loob ni tatay. Nakilala ko na si Master Qi. Guru Qi, isinama ko ang aming pamilya Zhang. Ang pinakamahusay na disipulo. Magsabit ng parol. Maglagay ng simbolo ng kasiyahan. Tiyakin na maganda ang gawa. May puso. Nagawa na ang matamis na sabaw ni Ginoong Qi. Sige, darating na ako. Kaya't magtatrabaho na kami. Lolo. Kaya't ako ay. Sige, pupunta na ako kay Xiaoyao para dalhin ang matamis na sabaw. Sige na. Kung hindi, malamig na ang sabaw mamaya. Magandang araw, biyenan. Xiaoyu. Saktong pupunta ako sa kusina para tingnan. Hindi ko kayo istorbohin. Nagsasalita kayo ng tahimik. Umalis na. Xiaoyao, nilaban ko na. Ang matamis na sopas na paborito mo. Inumin mo habang mainit pa. Huwag ng gulo. Malapit na ang kasal. Tiwala sa sariling pagsisikap. Si Ju Wangping at si Zhao Qinde. Si Wangping. Nakita ko na si Ginoong Qi. Ginoong Qi. Hindi ba kami nahuli? Hindi, sakto lang. Tamang-tama lang. Maligayang pagdating sa lahat ng mga pinuno ng pamilya. Dumating ka sa kasal namin ni Xiaoyao. Tay. Saktong-sakto ang dating mo. Tulungan mo akong tingnan. Okay ba ang pagkakahang nitong parol? Hindi naman ako ang ikakasal. Bakit mo ako tinatanong? Tanungin mo si Young Master Qi. Ang parol na personal na isinabit ni Tio Zhang. Paano naman hindi? Walang problema dito. Mabuti kung ganon. Ginoong Qi, ito ay mula sa aming pamilyang Zhao. Nakamana na Jade na inukit. Naway pagpalain kayong dalawa. Maligayang bagong kasal. Naway magkaanak kayo agad. Maraming salamat. Ginoo Qi, ito ang inihanda ko para sa'yo. Isang set ng Villa Dragon Teng. Naway magkaanak kayo agad. At para sa amin din, naghanda rin kami ng regalo. Si Ju Wangping at kami, si Chang Zhaoqin at si De. Huwag magmadali. Isa-isa lang. Salamat, salamat. Xiaoyu. Nandito na si Wei Xiong. Ikaw at si Xiaoyao. Pumunta ka at salubungin siya. CJ. Ginoong Qi, magpatuloy ka lang. Wala kaming pagmamadali. Nasa regular na trabaho. Huwag kalimutang mahirap. Talagang mahirap ang oras. Ginoong Wei, nandito ka na. Kasalan ng Qi. Paano ako hindi makakapunta? Ito ang aking amang buhay. Para sa iyo at kay Anye. Zeo, ang inihandang regalo sa kasal. Napinili ng aking amang buhay ng personal. Pinong-pinong na balangkas. Naway maging masaya kayo pareho. Naway maging matagumpay ang inyong bagong kasal. Salamat. Maraming salamat, Ginoo Wei. Maupo na po kayo. Sige po. Tama na ang oras. Pasok ang bagong kasal sa bahay ampo upang magpasalamat. Huwag kang matakot. Nandito ako.
Magpasalamat sa langit at lupa. Magpaalam ng 2 beses sa mataas na altar. Noong panahon ng kasagsagan ng pamilya Qi, bawat kasal, ginagawa ang seremonya dito sa bahay Ampo. Ngayon, ang mga alaala ng ating ninuno, si Jingxing at ikaw, Wan King, ay nag-aalay ng panalangin sa altar na ito. Para sa pamilya, tunay na bumalik na tayo. Mahal na ninuno, ako at si Xiaoyu ay mag-aalaga sa pamilya. Hindi kanya bibigyan. Mag-asawa, magpapakita ng paggalang. Tapos na ang seremonya. Ihahandog sa silid tulugan. Maliit na yaw. Kaya mong pakasalan si Xiaoyu. Mag-alala ang tatay. Kailangan mong tandaan ito. Sa hinaharap sa pamilya Qi, dapat gampanan ang tungkulin ng isang manugang. At kay Xiaoyu, dapat kayong maggalang at magmahalan. Xiaoyu, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak na babae. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Sa hinaharap, itong pamilya ay nasa mga kamay niyo. Kung may mga bagay, magsangguni ng mabuti sa lolo. Huwag kayong mag-isa. Tatay, naiintindihan ko na. Magpahinga kayo, okay lang ako. Ipinagkaloob ng pamilya Zhao ang 50% na bahagi ng Zhao Group. Naway magtagumpay ang bagong kasal. Sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Narito ang guro ng bansa ng yan. Nabalitaan ang tungkol kay Ginoong Kinanghua, na nag-aral ng mabuti at ngayon ay ikakasal. Kaya't, nagbibigay kami ng 10 minahan ng ginto mula sa bansa ng yan. Dumating ang guro ng Wei. Nagmimiti ng pagbati kay Ginoong Qi sa kanyang kasal. Narito ang isang isla sa dagat. Kasabay nito, ibinibigay ang katayuang diplomatiko ng Wei sa pamilya ni Ziki, upang tanggapin ang pinakamataas na seremonya sa Wei. Narinig ko na ang mga inapo ni Ginoong Kinanghua ay nagdaranas ng hirap at nagdiriwang ng kasal. Sa pamamagitan nito, ipinagkakaloob ang 10 minahan ng ginto sa yan. Dumating ang tagapayo ng estado ng Wei. Binabati si Ginoong Qi sa kanyang kasal. Narito ang isang isla sa Shanghai bilang regalo. Kasabay nito, para sa diplomatiko nilang pagkakakilanlan bilang Wei. Sa Wei, tatanggap sila ng pinakamataas na seremonya. Ngayon ang malaking kasal ng Qijia. Ipinahayag ko, mula sa araw na ito. Ang Qijia ay tumatanggap ng mga disipulo para sa mga may magandang asal. Salamat kay Ginoong Qi sa kanyang pagsisikap.